Tapos, ang saya-saya talaga makipagkwentuhan with a cup of coffee. From Ifugao. Wow. Brewed coffee. Sobrang sarap. Alright, ako talaga nainggit sa inyong dalawa, Carla at Jules, at nagpunta kayo dyan sa Ifugao, no? Kanina pa natin yan pinag-uusapan. So, kwentuhan niyo naman ako. Okay, simulan natin sa pagpunta sa Ifugao, syempre, di ba? Yung biyahe namin nila Carla at ng buong GMB team. Actually, mabilis lang. Wow, 6 hours going to Ifugao. From Manila, mapupuntahan mo agad yung Ifugao at syempre, pwede mong makita agad yung Banawi Rice Terraces ng 6 hours lang. So, by land yan, no? By Wala, land, wala ka, by land. hindi pwede mag-plane. Wala. Kasi by land lang talaga. Kasi nasa middle siya ng Luzon eh. So, yun lang yung only way mo to go there. So, yun. So, pagdating nyo, kamusta? Anong pakiramdam? Finally, nakarating kayo na Ifugao. Ako, gusto ko, kaya lang talagang hindi ako nakasama, kaya nalulungkot ako. Naiingit ako sa inyo, actually. Ina-expect ka ni Governor Habawel na nanonood sa atin ngayon. Hello, good Morning morning po. Hi, good morning, Gov, Babawel. At ina-expect namin, actually, pagdating namin, akala namin ni Jules malamig. Unfortunately, parang summer season pa rin sa may Puro jacket, sweater Puro yung dala sweater namin. yung dala namin. Pero okay lang kasi naman sulit naman sa mga tanawin na Sobrang nakita sulit. natin. I mean, umaga pa lang, alam mo nyo naman ako coffee person ako. Natikman ko Oh, kaagad cheers. yung Cheers muna tayo. itong Cheers. Lagawi coffee nila na napakasarap. Yan, oh, ang sarap-sarap talaga. Naku, si Gov pala nanonood. Pero ito, alamin naman natin kung ano nga ba itong talagang gustong-gusto ko malaman, itong Gotad at Ifugao. Ano kaya ito? Panoorin niyo to. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang 48th Foundation Day ng Ifugao. Kaya naman ngayong umaga makakasama natin ang Governor ng Ifugao. Walang iba kundi si Governor Dennis Habawel. Good morning, Governor. Magandang umaga po. Magandang umaga, good morning. Okay, so sir, ngayon nga po, napakarami natin mga activities na nakikita po dito sa probinsya ng Ifugao. So, ano po ba yung pinaka-significance po this year? Ang significance this year, pinofocus namin sa indigenous practices, sa kultura namin po. Magmula po sa mga games namin, indigenous games, mga indigenous na pagkain. Meron po kaming agri-fair na indigenous Ifugao po ang dating. Yes. Okay, this year po is the 48th year anniversary of Ifugao, tama po ba? Ang Gotad is a phase in the cultivation of the rice. Ito po yung katatanim lang nung rice seedlings, di ba? Tapos magpapahinga yung mga tao. At culturally, panahon po ng festivity yon. Kasi tapos na yung trabaho, di ba? Natanim na. So, ito na po yung ibig sabihin ng Gotad. Opening day, meron po kaming isang napakahabang parada ng ating mga officials at saka mga NGOs. On the second day, nagkaroon po tayo ng mga indigenous games. Marami pong mga katutubong laro na competition. Tapos ngayon po, it will be the Grand Gotad Parade. May mga floats po tayo na ang tema cultural heritage po natin as foundation of sustainable growth. Ganyan. Gov, higit pa po dito sa festival natin, pwede niyo po bang ipakilala sa mga boss natin, pati na rin sa mga banyaga na nanonood, kung ano po ba yung kultura at mga tradisyon dito sa Ifugao? Well, ang kultura namin dito sa Ifugao ay na umiikot lang po doon sa cultivation ng palay. Meron kaming sariling palay na dito po laang na itatanim, na ang tawag namin ay tinawon. Ang ibig sabihin ng tinawon taon, isang taon. Kasi once a year lang nakukultivate yan. So there are 13 stages of cultivation, and each stage meron pong ritual yan, nakaakibat. So ito pong Gotad is just one of the 13 stages of the rice cultivation. This is the pinaka-festivity part of the rice cultivation. Okay, bukod po doon, ano-ano pa po ba yung mga traditional o mga ritual po na ginagawa pa rin po o pinapractice sa Ifugao? Yung mga engagement po, for example, ng magnobyo at magnobya, ngayon po, yung iba-iba po, kung tribo ng Tagalagawi, for example, o tribo ng Tagakyangan, pero normally, yung lalaki nagdadala ng hayop, baboy. Depende sa kultura, may isang baboy, may tatlong baboy. Tapos yung baboy, kakatayin nila para tawagin yung mga kamag-anak ng babae para i-announce na ito mag-aasawa na. Ganyan. Tapos yun, maghalo-halo. Tapos yung baboy na yun, paghahati ano mga kamag-anak, iuwi nila. Ngayon naman, Gov, yung pinaka-paborito na lahat ng mga turista, yung pagkain. Kamusta ba yung pagkain dito sa Ifugao?
Ang pagkain namin ay acquired taste ito. Acquired taste. So, you have to siguro repeat eating it before you can really love it. But I assure you, lahat po ng kaibigan ko or mga na galing sa Manila na nakatikim nito ay nagustuhan po at sila po ay nagsasabi na kakaiba po. Meron tawag ang Japanese sa ganitong klaseng flavor, umami. Hindi matamis, hindi mapait, hindi sour, umami. Basta kakaiba. Ano po ba yung isang distinct food dito, Governor, na kakaiba pero later on sasabihin ng turista napakasarap pala? Ayun po, yung sinasabi ko na inlagim. Yun yung main dish namin. Pero napakarami po namin dito na exotic food. Nung isang araw po, nabusog ako sa Salagubang. At saka sa Sawa. At saka sa Bayawak. Marami po kami dito dahil may mga bundok pa po kami na punong-puno po ng gubat. So meron pa po kami nakukuhang ganyan dito. Talagang beyond the usual, Carla. Oo nga, naku, Hindi ka Diyos, makakita ng ganyan sa Metro Manila. Tama, at kailangan natin matikman yan. Pero ito naman para sa ating mga turista, bakit po sa tingin nyo kailangan nilang bisitahin ng Ifugao? Ano-ano po ba yung mga na dito, kumbaga mga tourist spots? Okay. Ito po yung parati kong sinasabi na ang Ifugao po can offer something that the world, no place in the world can offer. For example, kami po yung 8th wonder of the world. Di ho ba? Napakatagal na sinasabi na 8th wonder of the world yung rice terraces. We have inscribed in the UNESCO 5 pong sites ng rice terraces na World Heritage Site po ito. Sa buong bansa, kami lang po yung globally important Agricultural Heritage Site, GIAS. Ito po ay isang United Nations organization na naman ang kumilala sa practice ng Ifugao po. So, pag dito sa Ifugao, hindi lang po yung tanawin, hindi lang po yung rice terraces, yung biodiversity namin, yung mga gubat namin ay still preserved. At saka yung kultura namin, pinapractice hanggang ngayon. At number 4, we're also part dito po nag-surrender or dito po nahuli si General Tomoyuki Yamashita at dito po nagtapos ang Second World War. Dito po sa mga bundok na ito. Okay, Gov, bilang panghuli no, sa ating panayambo, hingkayatin po natin yung mga boss natin na siyempre supportahan po yung turismo dito sa Ifugao. Gayun na rin, ano po ba yung pangkaraniwan na reaksyon ng mga banyaga na pupunta po dito? Ganon. Alam nyo po, yung mga banyagang pupunta rito, hindi po katakataka na hindi nila first time. Paulit-ulit silang bumabalik dito. Doon lang po sa mga barkada ko na nagpupunta sa Batad, halos taon-taon dinadala yung pamilya nila kasi pag andun ka na sa Batad, for example, parang nakakalimutan mo na yung problema mo. Tama. At para sa mga ating mga kababayan, napakalapit po ng Ifugao. 310 kilometers lang po. Kung naghahanap po kayo ng mapupuntahan sa murang halaga lang po, pumunta na po kayo sa amin. Kasi hindi lang po puro beaches, hindi lang po puro swimming sa dagat. Napakarami pong pwedeng tignan dito at ma-experience dito sa aming bayan sa Ifugao. That's right. Maraming salamat, Sus. Ako gusto ko lang ibahagi, no? It's really, really beautiful up here. And parang feeling ko, it's an escape from the city. Tapos ang ganda-ganda feeling mo sa ibang bansa ka. And sabi nga ni Sir, you don't have to go out, fly out of the country to go to Europe to see these beautiful mountains. Dito pa lang sa Ifugao, makikita mo na yung mga mountains na makikita mo na sa ibang bansa. Preserve, beautiful, and virgin pa lahat. It's so beautiful. Thank you so much for inviting us here, Gov. Yeah. Thank you very much. And again, may I repeat that you come to Ifugao and save a trip to Switzerland. Right. Ayan, so mga boss, huwag tayong maging banyaga sa sarili nating bayan. Kaya naman para sa 48th Foundation Anniversary ng Ifugao, nakasama natin si Dennis Habawel. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you so much.